Kaya't ipinagdiwang ng mga anak ni Israel na naroroon ang Paskwa noong panahong iyon, at ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw. At walang ganong Paskuwang ipinagdiwang sa Israel mula pa noong kapanahunan ng propetang Samuel. Oh, kahit ang lahat ng hari sa Israel ay hindi nagdaos ng ganong Paskwa tulad ng ipinagdiwang ni Josias at ng mga pari at ng mga Levita at ng mga Judeo kasama ang buong Israel na natagpuang naninirahan sa Jerusalem. Sa ika-18 taon ng paghahari ni Josias ipinagdiwang ang Paskuwang ito, at ang mga gawa ni Josias ay matuwid sa paningin ng kanyang alahayaya na may pusong puno ng kabanalan. Bagay na nangyari sa kaniyang panahon, ang mga ito ay nakasulat sa mga naunang panahon tungkol sa mga nagkasala at gumawa ng kasamaan. Israel. Ngayon, matapos ang lahat ng mga gawaing ito ni Josias, nangyari na si Faraon na hari ng Egypto ay dumating upang makipagdigma sa Carquemis sa tabi ng Eufrates, at si Josias ay lumabas upang salubungin siya. Ngunit ang hari ng Egypto ay nagsugo sa kanya na nagsasabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, o hari ng Judea?" Hindi ako sinugo mula sa Yahwa alahaya laban sa iyo, sapagkat ang aking digmaan ay nasa Eufrates. At ngayon ang alahaya ay sumasa akin. Oo, ang Yahwa ay sumasa akin at nagmamadali sa akin. Umalis ka sa harap ko at huwag kang lumaban sa alahaya. Gayunpaman, si Josias ay hindi tumalikod ng kanyang karo mula sa kanya, kundi ipinasyang makipaglaban sa kanyo nang hindi isinasaalang-alang ang mga salita ng propetang Jeremias na sinalita sa pamamagitan ng bibig ng alahaya. Kasi nakipagbaka sa kanya sa kapatagan ng Megiddo, at ang mga prinsipe ay sumalubong kay Haring Josias. At sinabi ng hari,
sumakay siya sa kanyang pangalawang karo. At nang may balik sa Jerusalem ay namatay at inilibing sa libingan ng kaniyang ama. At sa buong Judea ay nagluksa sila para kay Josias. O si Jeremias na propeta ay nanagoy para kay Josias. At ang mga pinuno kasama ng mga babae ay gumawa ng panaggoy para sa kanya hanggang sa araw na ito. At ito ay itinakda bilang isang palatuntunang gagawin ng patuloy sa buong bansa ng Israel. Ang mga bagay na ito ay nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Juda. At ang bawat isa sa mga gawa na ginawa ni Josias at ang kaniyang karwaharian, ang kaniyang sayang sa Judea at sa Jerusalem sa loob ng 3 buwan. At pagkatapos ay pinatalsik siya ng hari ng Egipto sa paghahari sa Jerusalem. At siya ay nagpataw ng buwis sa lupain na 100 talentong pilak at 1 talentong ginto. Ginawa rin ng hari ng Egipto na hari si Joakim na kanyang kapatid bilang hari ng Judea at Jerusalem. At ginapos niya si Joakim